Yan isang maligayang pagbabalik sa ating channel mga kababayan, mga kasulid, DDS, no? Mayroon lang po tayong breaking news, no? Mayroon po kasing isang vlogger na nakonsensya na po at nagsiwalat po siya rito tungkol po sa kanyang ginagawang paninira dito kay Vice President Inday Sara Duterte. Pakinggan po natin, panoorin po natin ang mamang ito kung totoo nga ba ito, mga kababayan. Ano ho? Disclaimer, ito pong videong ito ay hindi po tayo diretso pong sinasabing pinaniniwalaan po agad natin kung ano man po ang kanyang sinasabi dito. Sinishare lang po natin ito mga kababayan sapagkat isa po ito sa mga dating matindi po kung nanira kay Vice President Inday Sara Duterte. Natatandaan niyo po yung tungkol dito sa issue ng kay Amore, yung lalaki, di umano, na mayroong lalaki si Vice President Inday Sara Duterte. Napakatindi pong issue na yun na alam po nila, hindi po nila kayang mapatunayan. Ngayon, yung taong yung po na naglabas po nito, yan po ngayon ang umaamin, nagsisiwalat po kung ano po, gaano po niya siniraan si BP Sara, ano po ang kanyang mga sinabi at sino-sino po ba ang mga kanyang amo dito. Mga kababayan, again, ang inuulit ko po sa inyo, hindi ko po ito pag-aari na video, hihiramin lang po natin, makikita nyo naman po mamaya, diyan sa isi-share ko po sa inyo kung sino po ang may-ari ng video na ito at kung gusto niyo siyang puntahan, puntahan niyo na lang po para mas lalo pa po ninyong malaman ang buong video at buong kwento tungkol po dito. Pero tayo po, magmamasid po tayo rito, makikiramdam kung ito ba siya ay totoo nga bang nakonsensya na, bumaliktad na nga ba, o nagsasabi siya ng totoo, o nagsisinungaling pa rin hanggang ngayon. Nasa inyo na po ang paghusga dito mga kababayan. Ito po ang kanyang video, panoorin po natin. Isa-isa po natin, umpisan po natin sa umpisa ito mga kababayan at kayo na ang humusga. Ganda naman ng income ko eh. Sapat naman para sa amin sa YouTube. Tingnan niyo yung mga views ko noon, hindi ko tinitira si Bongbong. Ang dami. Unang open ko pa lang, makita mo, 1,000 na agad. Ha? 1,000 na agad yung nanonood. Kasi sinusunod ko yung gusto ni Romualdez, sinusunod ko yung gusto ni Bongbong, sinusunod ko. Kasi alam ko naman, isang connection lang niya sila eh. Oh, Bongbong ibababa kay Romualdez dahil alam nila na tayo dito, makakapagsalita tayo ng todo, makakapagsalita. Kilala niyo naman si Epifanio Labra pag nagsalita, wala tayong preno dito. Pero na-realize ko isang araw, hindi ko sinasadya. Habang tinitignan ko si Sara, ramdam ko yung sakit na nararamdaman niya bilang isang Bisaya din eh. Sobrang naawa talaga ako kay Vice President Sara Duterte. Sobrang naawa ako, grabe. Hindi ko mapigilan. Alam ko mawawalan ako ng mga views dahil nga sa tinira ko ngayon, ilalabas ko yung sikreto ng mga Marcos eh. 'Di ba? Hindi ko na kaya eh. Pasensya na talaga, hindi ko na kaya. No? Hindi ko na kaya yung inuutos pa ng mga dahil lamang sa utang na loob na yan, putang inang utang na loob na yan. Kaya nga hinihintay ko na lang sana mabenta yung aming lupa para mabayaran ko yung ano na yan. Yung utang na loob na yan. Pero hindi ko na kayang gawin. Kaya may rason ako mga kababayan. Huwag niyo akong pilitin. May dahilan ako. Sabi ko nga, hindi kasi kayo eh. Hindi kayo. Hindi kayo yung nasa... Ang alam nyo lang manood. Ang alam nyo lang ano. Pero gano'n pa man, di pa rin ako nawawalan ng pag-asa. Darating ang panahon na... Although mawawalan ako ng income sa YouTube dahil nga sa... Ito, kita nyo naman. Siyempre, magagalit yung mga followers, di ba? Ni BBM kasi nga 'di ba, pero pag nalaman naman ito ng tao, may maintindihan nyo kaya pala umatras na si Epifanio kasi karumal-dumal naman talaga na yung iuutos pa sa kanya. Tama na yung kay Jan Amores na nagkamali ako doon. Tama na yun. Pero sabi ko nga, kung sino man yung babaeng nag-utos dito sa akin, doon ko na lang sa Senado sasabihin para at least doon naka-out tayo. Di ba? At least doon, naka-ano tayo doon, naka-out. Nakasumpa tayo kung sino talaga yung babae na yan na nag-utos na yan. So, di ba? So, ganun pa man, mga minamahal ko mga kababayan, simula ngayon, na okay lang, tanggapin man ako, hindi ng aking mga kababayan, o ng aking mga kababayan na Bisaya mo, nag-ingon na ako na, dili man ta perfecto, pero sukad karon, no? Dili ko mo sugot na daug-daugon na lang gid ninyo si Vice President Sara Duterte. Nahibalo ko na
'di ba? Pero hinaot unta na 'di ba? So sa atong mga kaigsunan na mga Bisaya, mag-ingat po kayo. Lalong-lalo na po doon sa mga vloggers na ginagamit ngayon ng mga Marcos habang maaga pa umalis na kayo. Baka matulad kayo sa akin. Pero sa bagay, kaya nga kasi hindi nga ibinibigay ng mga Marcos, ng mga ni Romualdez, yung mga mabibigat na usapin, yung mga alam niyo, yung mga delikado. Kasi ano sila, nakalantad sila. Kukuha niyo yung punto, yung ano ko, yung punto ko. Kaya sa akin ito ay pinagkatiwala ni Romualdez, itong paninira kay Sara. Dahil tingnan niyo naman, 'di ba? Nakukuha niyo ang punto ko. Kaya sa akin pinagawa. Ngayon, sobra na eh. Hindi na makatao yung pinapagawa nila sa akin. Kaya yung konsensya baga, kung nagawa ko man dahil, siguro dahil na lamang sa natuwa ako, dahil natulungan yung tatay ko na nailibing na maayos, yung anak ko na nagkasakit ng mga panahon na yun na talagang grabe. Pero hindi ko na naisip na, teka, baka ano to baka, di ba? Sana naintindihan niyo ko. Accept ko na nagkamali ako. Tinanggap ko agad yung, aaminin ko totoo, hindi ko alam kung totoo ba tong tungkol kay Amores at kay Sara. Pero dahil nga sa itong inutos sa akin ng babae, ito ay malapit ho kay Marcos. Papakita ko po dito ang video. May video po ako. May video po ako na itong babae ito malapit kay Marcos, malapit kay Romualdez. Ito'y tao po talaga ni Romualdez. Isa tong sabihin na lang natin na marahil ay nakaharap na rin ito ni Sara. 100% nakaharap na to ni Sara. Ayaw ko lang sabihin dito kasi mahirap na. Baka sabayan ng ibang ano. Pero kung ako ay magsasalita dyan sa Senado at bibigyan ako ng chance kung ano-ano yung inuutos sa akin para lamang masira ang mga... Yan, nasa listahan niya si Bato. Nasa listahan yan na ipapalabas dito na ano para lalong madiin yan si Bato. No? Kasi walang ibang tinatanggihan Tinatanggihan ng ibang mga vloggers ni Bongbong yung mga gusto nila pagawa doon sa mga vloggers nila na binabayaran nila. Tatanungin niyo ko kung binabayaran. Yes, totoo yan. Kasi kung ako nga mismo, di ba? Kapalit lamang nung para ako sa akin naman, hindi ako nagpabayad. Siguro, kaya ako natanggap yon dahil sa tuwa ko lang, dahil natulungan nga yung tatay ko na mabilhan ng kabaong na maayos, yung anak ko naman nung nagkasakit, pero hindi ko alam na may kapalit pala yun. Pero hindi ko na kaya Managingon na ako na dili na nako kaya ang ipabuhat pa sa mga yawa ni mga nakaingon jud ko. Ito rin at least na natuklasan ko rin sa sarili ko. Ako mismo nakatuklas na akala ko nga na hindi ganoon ng mga Marcos. Hindi ganoon si Romualdez, pero ako mismo nakasaksi. Kaya bilang isang tayo, may karapatan tayong meron tayong na makarealize tayo. Kaya nung na-realize ko, teka, mukhang mali. Hindi dahil lang sa pera, yung kababayan ko, Bisaya. Mukhang hindi na kaya. Kung ano man ang kahinatnan nito, at least nasabi ko ang totoo. At kung ano man yung mali ko, at least naitama ko. Yan lang po ang nasa isip ko, mga minamahal ko, mga kababayan. Ayan mga kababayan, na napakinggan po natin po itong mamang ito at ayon po dyan sa post mismo, yan daw po ay si Epifanio Labrador. Kung kilala nyo po itong mamang ito, isa po siyang vlogger at mahigit din po 100,000 subscribers dito nga po sa YouTube. At ito po siya ay napansin po natin ito, mahilig po talaga ito at matindi po talaga ito kung bumanat mga kababayan. Ngayon, kung ang kanya pong pagsasabi rito na parang nagsisisi na siya at bumabaliktad na, kung totoo man yan or hindi po natin alam. Siya rin po ang makakasagot niyan. Lahat po ng kanyang sinisiwalat dito na di umano, binabayaran siya ni ganito, binabayaran siya na ganon, hindi po rin natin yan matitiyak sa ngayon mga kababayan. At yung video daw po, ano kaya ang video, sino kaya ang laman ng videong ito, at nakahanda daw po siya ilabas ito sa Senado kung sakasakali siyang maiimbitahan mga kababayan. At ito pa, may babae po
At for sure, sinisigurado daw po niya na kilala nito ni VP Sara Duterte. At nagsisisi na nga po siya, no? Yung kanya pong issue nun na pinukol kay Vice President Sara Duterte na wala daw po halos tumatanggap. Napakasisilan po kasi talaga at matitindi po talaga ang kanyang mga banat nitong taong ito, mga kababayan. Hindi ko po sinasabi na totoo lahat ang kanyang mga nilalabas dito or hindi po totoo. Ang sinasabi ko po sa inyo mga kababayan, nasa sa atin po kung papaniwalaan natin ito or hindi. Ang importante, mayroon po siyang mga pronouncement na ganito. Hindi po natin alam kung ano po ang magiging kinalabasan pagkatapos niya po ito gawin na bidyong ito. So, ngayon, mag-aantabay pa po tayo. Natakot po yata ito mga kababayan sabagat ito po ang kauna-unahang nag-bash ng matindi dito nga po sa INC. Kung inyo pong matatandaan, di ba mga kababayan, yung ating pong nagtitrending ding na video, ito po siya yon. So ngayon, from there na talaga naman kung banatan niya ang mga Duterte at ang INC, ay ganun-ganun na lang. At ngayon, ito na siya ngayon. Mga kababayan, ayon daw po sa kanyang konsensya, kaya hindi niya po na matiis. Bilang isang Bisaya nga po, bilang isang kalahit kadugo ng ating Vice President Sara Duterte, bilang Bisaya, no, nakukonsensya po siya mga kababayan. At siguro, sabi nga niya, oo, mayroon daw pong bayaran na nagaganap sa kanila dyan. No? Pero sa kanya, hindi daw po bayad, kundi parang nahihiya na siya, may utang na loob siya dahil nagpalibing daw po ng kanyang tatay at nagpa-hospital ng kanyang anak. So, sa taong bayan, bahala na po kayo kung humusga kung ano po ang inyong masasabi sa bidyong ito. Paki-comment nyo po dyan sa baba kung naniniwala po kayo na ang mamang ito ay totoong nagsisisi, bumaliktad, kung ano man ang term na inyong malalaman, ang inyong sasabihin dito. Iwasan lang po natin mga kababayan yung maggatong pa po or pasamain ang sinuman. Importante po, focus po tayo sa isyo. Ang sa atin lang po bilang isang DD supporters, nakita ko po kasi ito, mama na ito noon at matindi po talaga kung bumira sa ating mga Duterte at sinusuportahan natin. Kung kaya, marapat lang din po, reaksyonan natin dahil mayroon po siyang pronouncement na ganito. If ever man, gawa-gawa lang niya ito, nagpapatunay lang yan na wala talagang credibility ang mamang ito. So, mga ka-DDS, nasa sa inyong kamay, nasa sa inyong paniniwala kung ano po ang ibig sabihin ng paglantad or pagbubulgar ng mamang ito. Ito ba talaga ay tunay, bukal sa inyong konsensya at kalooban? Nasa sa inyo po yan kung ano po ang inyong papaniwalaan. Muli mga kababayan, this is BMR Channel, pansamantalang magpapaalam at magkita-kita tayo muli kung lulubin ng Panginoon. Pilipinas, as always, God first po. Bye-bye!